Noong unang taon ni Ella sa kolehiyo, napansin niya agad ang isang guro na tila kakaiba kumpara sa ibang mga professor. Siya ay si Ginoong Lazo. Medyo matanda, may mahahabang puting buhok at laging nakasuot ng itim na salamin. Walang masyadong nagsasalita tungkol sa kanya, ngunit may mga kwento na naglalabasan sa mga estudyante sa paligid ng unibersidad. Sabi nila, mahirap kausapin si Ginoong Lazo at laging parang may mga mata siyang nakatingin sa iyo kahit na hindi mo siya tinitignan. Si Ella, bagamat natatakot, ay pinili pa ring mag-enroll sa klase ni Ginoong Lazo. Sa unang araw ng klase, napansin niya agad na malamig ang atmosfera sa loob ng silid. Tahimik ang mga estudyante at tanging ang tunog ng mga lapis at ang mahinang boses ng guro ang naririnig. Ngunit may isang bagay na hindi makakalimutan ni Ella, ang tingin ni Ginoong Lazo sa kanya. Hindi ito parang simpleng tingin, kundi parang may nararamdaman siyang kakaibang koneksyon mula sa mata ng guro. Habang ang klase ay tumatagal, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang presensya sa loob ng silid. Isang gabi, matapos ang klase, nagsalita si Gino Lazo at nagtanong siya kay Ella ng isang bagay na hindi niya makalimutan. Nang matapos ang klase, si Ella ay nagmamadali upang makaalis sa campus. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa labasan, narinig niyang tinawag siya ni Ginoong Lazo mula sa likod. Miss Ella, tawag ng guro, maari ba kitang makausap sandali? Nagatubili si Ella ngunit hindi siya makatanggi. Bumalik siya sa classroom at tumingin kay Ginoong Lazo. Ang guro ay nakatayo sa may pintuan at ang ilaw mula sa hallway ay nagbigay ng anino na halos hindi matukoy kung saan nagtatapos. May isang malamig na pakiramdam na gumapang sa kanya. May gusto lang sana akong itanong, sabi ni Ginoong Lazo habang pinagmamasdan siya ng mabuti. Alam mo ba kung anong nangyari sa aking mga naunang estudyante? Si Ella, na medyo kinakabahan ay nag-isip sandali bago sumagot. Anong nangyari po sa kanila? Tumaas ang isang kilay ni Ginoong Lazo, parang tinitimbang siya. Hindi mo ba alam, ang bawat estudyante na naging malapit sa akin, nawawala sila. Hindi ko sila nakikita o naririnig mula noon. Nagpatuloy siya, ikaw, hindi ka ba natatakot sa akin? Natahimik si Ella, ang puso niya ay mabilis na tumibok. May isang malamig na pakiramdam na nagbigay takot sa kanyang mga ugat. Wala po akong dapat ikatakot. Sagot niya na parang hindi sigurado. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Ginoong Lazo. Ibig kong sabihin, baka ikaw ang susunod. Naramdaman ni Ella ang isang kakaibang kilabot. At bago siya makapagsalita, tumalikod na si Ginoong Lazo at nagsimula ng maglakad papalabas ng kwarto. Makikita kita, bukas, sabi pa niyang walang emosyon. Kinabukasan, hindi mapakali si Ella. Hindi na siya makatulog ng maayos at ang mga salitang sinabi ni Ginoong Lazo ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Para bang may iba siyang pakiramdam, may nagbabantang masama. Habang naglalakad siya papuntang klase, nakasalubong niya ang ilang mga kaklase na parang wala nang ibang iniisip kundi ang nangyaring pangako ni Ginoong Lazo. Tinanong siya ng isa sa kanila, Ella, narinig mo na ba ang tungkol kay Marlon? Hindi, ano ba nangyari? Tanong ni Ella, medyo kinakabahan. Si Marlon, sabi ng kaklase, ay biglang nawala nung nakaraang linggo. Hindi na siya pumasok sa klase. Hindi pa siya nakikita ng kahit sino. May nagsasabi na pinadala siya ng guro sa ibang bansa pero may mga estudyante na nagsasabi na hindi na siya talaga babalik. Naramdaman ni Ella ang matinding takot. Ang pangalan ni Marlon ay pumasok sa kanyang isipan. Marlon ang isang estudyante na malapit sa guro, isang buwan na lang ang natitira sa semestre at hindi na nila siya nakikita sa klase. Sa takot at kaba, nagdesisyon si Ella na dumaan sa office ni Ginoong Lazo matapos ang klase. Nang dumating siya, nakita niyang nakatayo si Ginoong Lazo sa may gilid ng opisina, hawak ang isang makapal na libro. Miss Ella, sabi ng guro, halos nakalimutan ko na ang ating usapan kahapon. Anong nangyari, napansin mo ba? Si Marlon, sir, nawawala siya. Sabi ng mga kaklase ko, hindi na siya pumasok. Sagot ni Ella na may takot sa mata. Sumenya si Ginoong Lazo at ngumiti, pero ang ngiti na iyon ay hindi makakapawi ng takot ni Ella. Marlon?
Baka may dahilan siyang hindi pumasok, Miss Ella. Kung ikaw ang tatanungin, siya ba ay isang estudyanteng may pinapakitang masyadong malalim na interes sa akin? Napansin ni Ella ang pagbabago sa tono ng boses ng guro at naramdaman niya ang malamig na hangin na tila pumasok sa paligid. Nais niyang magtanong pa, ngunit ang mga mata ni Gino Olazo ay nag-utos na para umalis. Mag-isip ka ng mabuti, wika ng guro habang inaabot sa kanya ang isang maliit na papel na may nakasulat na pangalan. Dahil sa matinding kaba, tumalikod si Ella at dali-daling umalis. Ngunit habang papalayo siya, may narinig siyang isang malalim na boses sa kanyang likuran. Huwag mong kalimutan, makikita kita. Kinabukasan, parang hindi na mapigilan ni Ella ang sarili. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari kay Marlon. Hindi siya makatulog ng maayos at ang mga salitang sinabi ni Gino Olazo ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Ang lihim ng guro, ang pagkawala ni Marlon, at ang nakakatakot na huling mensahe na binitiwan niya ay tila nag-uugnay ng mga piraso ng isang malaking misteryo. Nagdesisyon si Ella na sundan ang mga hakbang ni Marlon. Baka kung matutuklasan niya kung saan ito napunta, makakakita siya ng sagot. Lumabas siya ng campus at nagtungo sa mga lugar na madalas nilang pinupuntahan ng mga kaklase. Pero wala, hindi siya makakita ng kahit anong tanda na magbibigay sagot. Ngunit may isang kaibigan siya na nagbigay ng bagong impormasyon. Ella, may napansin ka bang kakaiba sa isang lumang building sa dulo na campus? Tanong ni Ana, isang kaklase ni Ella. Matagal na yon hindi na ata ginagamit pero may mga estudyante daw na naririnig na nakakapasok doon. Sobrang intrigued si Ella, kaya't hindi siya nagdalawang isip at agad na nagtungo sa lugar na tinutukoy ni Ana. Isang lumang gusali na matagal nang iniiwasan ng mga estudyante. Nang dumating siya, naramdaman niya ang biglang pagbagsak ng temperatura. May kakaibang katahimikan at ang hangin ay tila may malamig na hininga na dumadaan sa bawat sulok. Dahil sa takot, nagsimula siyang maglakad sa paligid ng building. Ang mga paa niya ay tumatakbo sa bawat tunog ng kahoy na sahig. Nang makarating siya sa likod ng gusali, may nakita siyang isang pinto na bahagyang nakabukas. Isang maliit na silid sa loob ng gusali, puno ng alikabok at mga lumang gamit. Ngunit ang nakatindig sa gitna ng silid ay isang malaking salamin. Sa gilid nito may isang piraso ng papel na parang iniwan ni Marlon at may nakasulat na mensahe. Si Ginoong Lazo, hindi siya guro. Isa siyang nakakatakot na nilala. Si Ella ang isusunod. Nakita ni Ella ang reflection ng sarili sa salamin, ngunit sa likod niya mayroong isang madilim na anyo na unti-unting lumalapit. Tumigil si Ella sa paghinga nang makita niyang may anino sa likod niya sa salamin. Para bang may isang hindi nakikitang nilalang na papalapit sa kanya. Ang mga mata niya ay nagmamadaling bumaling sa likod, ngunit wala siyang nakita. Nagtama ang mga mata niya sa salamin muli at doon niya napansin, ang anyo sa likod niya ay hindi kanya. Ang anino ay nagsimulang maglakad palapit sa kanya, unti-unting lumalapit at nagiging mas malinaw. Ang hitsura nito ay tulad ng isang tao, pero ang mga mata ay kulay puti lang, malalim na madilim. Ang takot na nararamdaman ni Ella ay hindi niya kayang ipaliwanag. Saan man siya magtungo, parang isang presensya na sumusunod sa kanya. Agad niyang sinubukang tumakbo palabas ng silid, ngunit nang makalabas siya, ang pintuan ay biglang nagsara. Ang hangin ay humigpit at ang mga ilaw ng lumang gusali ay nagdilim. Ang mga tunog ng paglalakad ng kanyang mga paa ay nagiging mas malakas, ngunit ang mga kaluskos sa paligid niya ay parang nagmumula sa bawat sulok ng building. Dahil sa takot, tinangka niyang basagin ang salamin sa loob ng silid, ngunit sa bawat pagsubok niya, tila ang salamin ay nagiging mas matigas. Isang puwersa ang humawak sa kanya. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Sa kabila ng lahat ng ito, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Ella, sabi ni Ginong Lazo mula sa dilim. Hindi ka makakatakas. Mabilis na lumapit si Gino Lazo sa kanya at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang hindi may paliwanag na liwanag. Tulad ng iba, magiging bahagi ka ng aking koleksyon. Wala nang makakatakas. Ngunit, si Marlon? Tanong ni Ella, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot.
Si Marlon ay isa ng bahagi ng sistema ko, sagot ng guro. Ang kanyang tinig ay malamig at walang emosyon. Bilang bawat estudyante na nakakakita ng aking tunay na anyo, magiging bahagi sila ng aking buhay magpakailanman. Hindi mo pa ba naiintindihan, Ella? Tinuturuan ko sila, ginagawa ko silang mas malapit sa akin, at pagkatapos ginagawa ko silang pagkain. Ngunit bago pa man makalapit si Gino Lazo, biglang dumilim ang buong paligid at si Ella ay nakaramdam ng matinding kalituhan. Nang magising siya, wala na ang guro. Ang mga bagay sa paligid niya ay tila nagbago at siya ay nakatayo na lamang sa labas ng gusali sa harap ng main entrance ng campus. Habang siya ay naglalakad palayo, ang mga mata niya ay natutok sa salamin na kanyang nakita. At bago siya makalabas ng campus, isang mahina at malamig na tinig ang bumulong sa kanyang tainga. Huwag mong kalimutan, Ella, makikita kita. Habang patuloy na naglalakad si Ella palayo mula sa lumang gusali, hindi pa rin niya matanggal sa isip ang mga nangyari. Kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa kanya, parang may isang mabigat na bagay na nakakapit sa kanyang dibdib. Lahat ng nangyari, ang mga mata ni Gino Lazo, ang salamin, at ang mga takot na dulot nito ay tila hindi na mawawala sa kanyang isipan. Habang siya ay naglalakad sa madilim na daan papuntang dormitoryo, bigla niyang naramdaman na parang may sumusunod sa kanya. Napansin niyang may mga kakaibang anino na kumikilos sa paligid at may mga kaluskos sa ilalim ng mga puno. Bago pa siya makatakbo, narinig niya ang isang boses mula sa likod. Ella, ito ang boses ni Ginoong Lazo, ngunit hindi na ito ang boses ng guro na kilala niya. Ang tunog nito ngayon ay mabagsik at puno ng galit. Mabilis niyang nilingon ang paligid, ngunit walang tao. Dahan-dahan, humarap siya sa isang madilim na eskinita at naramdaman niyang may mali. Ang hangin ay naging malamig at ang mga anino mula sa mga puno ay naging mas matindi at malupit. At doon, nakita niya si Ginoong Lazo. Ngunit hindi na ito ang guro na kilala ni Ella. Ang katawan ni Lazo ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga mata ay naging kulay pula at ang kanyang balat ay naging maputla, halos parang hindi na tao. Ang mga kuko niya ay humaba ng matutulis at ang kanyang mga ngipin ay nagsimulang magtubo, matutulis na parang pang-aswang. Ang buong anyo niya ay nagbago sa harap ni Ella. Hindi na siya isang guro, kundi isang aswang na may napakalakas na katawan. Si Ginoong Lazo, o ang nilalang na ngayon ay tumatayong harap-harap sa kanya, ay ngumiti ng isang nakakatakot na ngiti. Tulad ng mga nauna, ikaw din ay magiging isa sa aking pagkain. Ang mga estudyante ko ay aking sinasanay, at sa huli, magiging bahagi sila ng aking katawan. Naglakad si Gino Lazo papalapit kay Ella, ngunit ang bawat hakbang na ginawa niya ay tila nagdudulot ng isang malamig na presensya na humahaplos sa balat ni Ella. Ang kanyang mga mata ay parang kumakain ng lahat ng liwanag sa paligid. Nahuli ni Ginoong Lazo si Ella at nagpumiglas si Ella, subalit naramdaman niyang wala siyang kalaban laban sa isang malakas na puwersa at kahit anong gawin niya, hindi siya makalaban. Tila ba ang kaligtasan ay napakalayo at ang kamatayan ay unti-unting lumalapit. Nakita mo na, Ella, wika ni Ginoong Lazo na may halong kalungkutan. Lahat ng estudyante ko ay magiging bahagi ko. Marlon, si Ana, at lahat ng iba pang nawala. Lahat sila ay naging akin na. At ikaw ang huling piraso ng puzzle. Sa isang iglap, sumabog ang dilim sa paligid ni Ella. Ang kanyang mata ay nagdilim at naramdaman niyang unti-unti na siyang nilalamon ng isang matinding puwersa. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, may naalala siya. Sa isang iglap, ang imahe ni Marlon, ang nawawalang estudyante, ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Minsan si Marlon ay nagsabi sa kanya ng isang mensahe. Kung may pagkakataon kang makatakas, huwag kang magdalawang isip. Huwag mong hayaan na maging pagkain ka ni Ginoong Lazo. Biglang sumabog ang isang malakas na liwanag sa kanyang harapan, at sa hindi inaasahang pagkakataon, si Ella ay nakawala mula sa pagkakahawak ni Ginoong Lazo. Tumakbo siya ng mabilis hanggang sa mapagod at wala na siyang pakialam kung saan siya pupunta. Tanging ang isang bagay na naiisip niya ay makatakas at makaligtas, ngunit ang takot ay patuloy na sumunod sa kanya. Ang gabi ay hindi natapos, at hindi pa tapos ang laban ni Ella laban kay Ginoong Lazo.
Habang tumatakbo si Ella sa madilim na daan, ramdam na ramdam niya ang malamig na hangin na bumabalot sa kanya, parang may anino na sumusunod sa bawat galaw niya. Ang takot ay parang isang malamig na pader na dumadapo sa kanyang balat. Hindi siya tumitigil. Ang tanging nasa isip niya ay ang makatakas mula kay Ginoong Lazo, ang nilalang na ngayoy aswang. Sa kabila ng takot at pagod, napansin ni Ella na may isang liwanag sa malayo. Isang maliit na kalsada na pinagmumula ng ilaw mula sa isang kanto. Ang tanging pag-asa niyang makita ang mga kaklase o kahit sino na maaaring makatulong sa kanya. Subalit habang papalapit siya sa kanto, narinig niyang may mga yapak sa likod niya, malalakas at mabilis. Isang malamig na tinig ang bumulong sa hangin. Hindi ka makakatakas, Ella. Walang lugar para sa iyo sa mundong ito. Lumingon siya at doon nakita niya si Ginoong Lazo na mukhang aswang puno ng mga punit at sugat. Ang mga mata nito ay naglalabas ng maliwanag na pula at ang mga kuko niya ay matutulis, hindi na siya tao. Isa na siyang ganap na aswang. Si Ella, kahit na nanginginig, ay nakatayo at nagdesisyong lumaban. Kailangan niyang maghanap ng paraan para magtago o makaligtas. Hindi ako magiging isa sa mga pagkain mo, Lazo, sigaw niya. Si Lazo ay ngumiti ng nakakatakot at humakbang ng mabilis palapit sa kanya. Wala ka nang magagawa, Ella. Ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa ay magiging bahagi ko. Bago pa man makalapit si Lazo, isang matalim na bagay ang bumangon mula sa kanyang kamay, ang isang lumang piraso ng bakal na kinuha niya mula sa mga sirang bahagi ng campus. May nakita siyang mga sinaunang kasulatan sa silid ng guro, at sa mga librong iyon, may nabanggit na isang paraan upang labanan ang aswang. Kailangan lamang niyang gamitin ang mga lumang armas at ang lakas ng kanyang espiritu upang itaboy si Lazo. Habang tinatangka niyang ipatama ang bakal kay Lazo, sinubukan siyang pigilan ng aswang. Ngunit sa bawat pag-atake ni Lazo, si Ella ay napapaigting ang kanyang lakas. Lahat ng kabigatan ng takot, ang kalungkutan at galit, ang lahat ng iyon ay naging lakas na humahawak sa kanya. Sa isang malakas na pagsabog ng enerhiya, natamaan ng piraso ng bakal ang dibdib ni Lazo. Napaatras ito at nagsimulang mag-isip ng malalim. Ang lakas mo! Bulong ni Lazo habang napansin niyang nanghihina siya. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang mayroon ako. Ngunit si Ella, hindi na nakatingin kay Lazo, tumakbo siya palayo, diretso patungo sa isang matandang simbahan sa malapit. Alam niyang ang lugar na yon ay may matandang proteksyon, isang uri ng sagrado na lalong magpapahina kay Lazo at sa iba pang nilalang ng dilim. Habang papasok siya sa simbahan, ang madilim na presensya ni Lazo ay naglaho at ang tanging naririnig na lamang ni Ella ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang simbahan ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Sa wakas, naramdaman niyang ligtas siya, pero alam niyang hindi pa tapos ang laban. Si Ginoong Lazo ay hindi basta-basta magpapatalo. Dahil sa pag-asa at tapang ni Ella, ang gabi ay magpapatuloy at sa kabila ng lahat siya ang magtatapos ng kwento ni Lazo. Matapos ang matinding takot at pakiramdam ng pagkatalo, si Ella ay nanatiling nakatayo sa loob ng simbahan. Ang mga dingding nito na luma, ngunit sa bawat hakbang na ginawa niya patungo sa altar, ramdam niya ang pagkalas ng bigat na nagbabalot sa kanyang dibdib. Ang simbahan ay may kakaibang aura ng kapayapaan at ito ang nagbigay ng proteksyon kay Ella mula kay Ginoong Lazo. Ngunit alam niyang hindi magtatagal. Si Lazo ay hindi basta-basta sumusuko. Alam niyang siya ang magiging susunod na pagkain ng guro kung hindi siya gagawa ng hakbang ngayon. Nagdasal si Ella sa altar, humingi ng lakas, hindi lamang upang mapagtagumpayan si Lazo, kundi upang maprotektahan ang mga estudyante ng unibersidad mula sa kanyang kalupitan. Hindi siya pwedeng manatili sa dilim magpakailanman. Habang nakatayo sa harap ng altar, isang pamilyar na boses ang narinig ni Ella. Ella! Si Ginoong Lazo. Naglakad siya patungo sa boses at nang dumating siya sa isang lumang pinto ng simbahan, doon nakita niya si Lazo, ngunit hindi na ito ang guro na kilala niya. Ang mukha ni Lazo ay hindi na tao, ang anyo nito ay mas matindi at mas malupit. Isang nilalang na tanging aswang na may kalupitan sa katawan ng isang tao. Ang huling labanan ay nagsimula, ngunit hindi natakot si Ella.
Alam niyang siya na ang huling pag-asa. Bumangon sa loob niya ang tapang at lakas ng mga estudyante na hindi na nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Tumalon siya at iniharap ang kanyang sarili kay Lazo. Sa kamay niya, hawak ang piraso ng bakal na krus, ang tanging bagay na makakatalo sa aswang. Isang malupit na sigaw ang umabot sa himpapawid at nang tumama ang bakal sa katawan ni Lazo, nagsimula itong magdilim. Ang katawan ng guro ay unti-unting naglaho at ang kaluluwa nito ay nag-ibang anyo. Sa huling sigaw ni Lazo, ang kaluluwa nito ay nawala sa mundong ibabaw. Si Ella, na patuloy na hawak ang bakal, ay napaupo sa harap ng altar. Ang katawan ay nanginginig ngunit ang mga mata ay puno ng tapang. Tapos na ang lahat. Habang sumisikat ang araw, ang simbahan ay muling naging tahimik. Si Ella, bagamat pagod at sugatan, ay nakatayo sa harap ng altar at nagdasal. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga kaluluwang nailigtas mula kay Ginoong Lazo. Ang kwento ni Ella at ng guro na naging aswang ay nagwakas. Ngunit sa puso ni Ella, alam niyang walang wakas ang laban para sa kaligtasan. Hindi siya hihinto sa pagprotekta sa mga estudyante. Hindi na siya pwedeng maging biktima ulit. Ang kanyang tapang ay magiging gabay sa mga darating na pagsubok. At doon, sa simbahan, ang mga anino ay naglaho at ang kwento ni Ginoong Lazo ay natapos na.